Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. 7 taon na ang nakalilipas mula nang lumipat po dito at tumira ang aktor at model na si Ron Morales. Pero po, kung noon sa kanyang panahon sa Pilipinas ay naging kontrabida siya sa mga pelikula o kaya supporting actor, dito po iba na ang kanyang pinagbibidahan. May report si Jocelyn Reyes Sambilay. Dating isang model at artista ng ABS-CBN noon si Ron Morales. Madalas ang papel niya ay bilang supporting actor at kontrabida, mga karakter na tumatak sa isipan ng manonood. Yung ipaglaban mo, naalala ko yun. Uy, yan yung rapist sa ganito, ganyan. Sabi ko, dito ako na brand eh. Sabi ko, okay lang naman kasi nagmarka yung character. Pero yun yung last talaga. Pausbong na raw sana ang karera ni Ron. Ngunit dahil gusto niyang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang asawa at mga anak, naglakas loob siyang iwanan ng showbiz career at lumipad patungong Prince Edward Island, Canada noong 2018. Ngunit sa arrival pa lang niya, nagkaproblema na agad ang aktor. Kulang daw ang mga dokumento niya para makapagtrabaho. Feeling ko kompleto yung mga papers ko. Meron akong mga documents, may contract. Pagpasok ko sa immigration, sabi, wala kang work visa. Kulang yung papers mo. So ang ending, ang tinatak sa akin, tourist visa for 6 months. So sabi ko, pag wala nangyari sa akin ng within 6 months, uwi ako ng Pilipinas. Swerte namang natulungan siya ng isang kaibigan na makapasok bilang cook sa isang local restaurant. So, anong nangyari, the following day, may kaibigan naghahanap ng cook kung saan siya nagtatrabaho. Pinakilala ako sa may-ari. Naging honest ako na hindi po ako cook, hindi po ako marunong maghiwa, pero nag-manage po ako ng restaurant. Mula sa pagiging artista na sanay sa spotlight at magagaan na trabaho, natikman ni Ron ang hirap ng pagiging immigrant. Naranasan niyang magtrabaho sa fish plant at doon niya naunawaan ang kahalagan ng sipag at tiyaga. You have to understand, you have to start from scratch. So yun yung nangyari. So, hindi makapaniwala yung iba. Fish plant ka ba? Sabi ko, yeah, oo. Kasi ang mindset ko na nun para sa family, para sa mga bata. So, nalaman ko yung hard work kasi nakikita ko yung mga ibang Filipino dito. Doktor, nurse, pero nag-fish plant. So talagang grabe, hard work. Hard work siya. Hindi siya biro na yung naririnig mo lang dati na sinasabi mo lang yan, ganyan. Pero hindi eh. Ngunit sa kabila ng mga paghamon, dito niya sa Canada natagpuan ang tahimik at simpleng buhay kasama ang pamilya. Napansin din niya na kailangang palakasin ang samahan ng mga Pilipino sa PEI. Kaya naman noong 2022, binuo niya ang Filipino Community of Prince Edward Island o FCPE, isang samahan na tumutulong sa mga newcomers sa Canada at nagsusulong ng kulturang Pilipino. Isa sa mga proyekto nila ang Fiesta Kultura, isang taunang selebrasyon na layong ipakilala sa mga Canadians ang kasaysayan, tradisyon at masasarap na pagkain ng Pilipinas. Spelled siya na PEISTA, parang fiesta. So, yung purpose ng Fiesta Kultura para introduce sa mga locals na mga bago na ganito yung culture ng Pilipinas. Dahil sa kanilang mga inisyatibo, kinilala ang FCPE ng lokal na pamahalaan ng Summerside sa Prince Edward Island. Pinarangalan din si Ron bilang Diversity, Equity, and Inclusion Champion of the Year. Ron Morales, a former resident of the Philippines, now proudly calls Summerside home where he lives with his family. Since moving to Summerside, he has become a true community builder. His leadership has not only strengthened the Filipino community, but has also inspired broader efforts towards diversity and growth throughout the city. Ron Morales is a deserving recipient of the Diversity, Equity, and Inclusion Champion of the Year. Wala akong award noon. Yun yung dream ko. Kaya minsan naiisip ko na what if nagstay ako doon? Magkakaroon ba ako ng award or something? Pero again, iba yung pinlano ni Lord na napunta ako dito. Dito ako nabigyan ng award as a leader.
Malaki naman ang pasasalamat niya sa lahat ng sakripisyo ng membro ng kanilang grupo para maisakatuparan ang lahat ng kanilang plano para sa komunidad. I would like to give credit dun sa volunteers, dun sa wife ko, kasama din siya dun. Talagang brainstorm. Wala akong masabi dun sa volunteers, wala akong masabi sa kanya. Kasi from scratch nagagawa nila. Implementation, ganun din. Pero ayon kay Ron, may hamon din ang pagiging isang community leader. Naging pressure at the same time kasi you have to live na naging example ka sa ibang Pilipino. Hindi na to acting, lifestyle mo na to eh. So yun yung I think pinagkaiba ng nung nasa acting ako. You have to immerse yourself to the character. And then pag sinabing cut, tapos na eh. Dito hindi, ganyan. So you have to watch yourself. Para kay Ron, higit pa sa personal na tagumpay sa natanggap niyang parangal, pinakamahalaga aniya ang pagtulong sa iba na walang hinihinging kapalit. I think this is part of being a Canadian din. Na you help the community, you give back to the community. Kasi kinupkup ka naman eh, tinanggap ka ng Canada eh. So ito yung masasabi namin na we give back to the community tulad ng pagproduce ng meaningful event, cultural event, and then we give back by giving the proceeds to the beneficiary. Pinaghahanda na ni Ron at ng kanyang grupo ang mas pinalaking piyesta kultura sa darating na Nobyembre. Fiesta Cultura 2025. Mula sa Prince Edward Island, ako si Jocelyn Reyes Sambilay, ang inyong Patrol Abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Umaga Diaz. Hanggang sa muli.